Payag kayo nun mga ANC. Mga ANC, buksan nyo yung isip nyo. Payag kayo na ang ina ng iyong kinikilalang Panginoon na ligtas sa buong mundo. Niligtas pati yung mga loko-loko gaya ng mga, alam nyo na kung sino yung mga loko-loko. Tapos yung ina niya, hindi niya kayang iligtas, hindi niya kayang pakyatin sa langit. Ano yung pagkakilala niyo pala kay Kristo? Parang si Muhammad? Na mala Muhammad? So ngayon magtalata tayo. Revelation chapter 11 verse 19. Nakita ko yung bagong tipan sa langit. Revelation chapter 12. Isang babaeng naramtan ng araw, may koronang 12 bituin at buntis ito. So sino ba yung babae? Syempre, Mateo sinasabi ni Kristo, huwag mo kong pangunahan babae. So sino yung nagbuntis? Yung ina niya. So sino yung tinatawag na babae? Si Maria. So sinabi pa ni Kristo doon sa Kalbaryo, krus ng Kalbaryo, woman, behold your son. Ruben, behold your mother, Ruben. Yan sinabi. Kung kayo man ay isang apostolis disipulo, nung sinabi ni Kristo sa kanyang disipulo, behold your mother, ina nyo ba si Maria? Itanong nyo yan sa isipan ninyo. Nasa Biblia yan, huwag nyo yung pamalian. Behold your mother, sabi niya doon sa kanyang disipulo. Ngayon, Ruben, ina mo ba si Maria? Kapayag ka ba yung ina mo wala sa langit, Ruben? Diba? Nakita mo na, bro, Ruben? So, ganyan sana ka mag-isip, bro, kasi yan, Biblia yan. Malinaw doon, behold your mother. Disciple ang kinausap. Kung payag ka na disipulo ka ni Kristo, syempre ina mo si Maria. Kung hindi ka disipulo ni Kristo, wag mo nang sabihin na ina mo si Maria. At wag mo nang sabihin na rin na kapatid mo si Kristo. Bawiin mo na yan ngayon. So, mula ngayon, wag nyo nang sabihin na kapatid nyo si Kristo kasi hindi nyo ina si Maria. Thank you. Yun, salamat, Uncle. So, ayun, nasasagot ang tanong ni Kuya James sa kanyang request na paksa. So, next na natin ay si Kuya Nancy. Dapat pa bang pag-usapan ng patungkol sa bagay na yan? Kung katotohanan talaga ang gusto niyo. Talagang wala naman talagang mababasa sa Biblia, letra por letra o kahit pahayag man lang na may babaeng nakaakyat. Kasi hindi naman talaga nakaakyat si Maria sa langit Mababasa yan sa mga sulat ng mga pare sa kanilang mga aklat. Pero sa Biblia, gusto ko sanang mabuklat kasi wala dito na walang mababasa Di ba? Si Kristo, sasabi pa kanina, payag ka ba na ang iyong ina nasa langit ka, yung inyong ina hindi, wala sa langit? Talaga naman, yes. Kung nasusulat lang sa banal na katotohanan, sasampalatayanan namin Pero wala Sayang ang oras. Hindi naman natin kailangan pagtalunan yan. Kung si Kristo sana, na kung siya ay nasa langit o hindi, yun. Walang nakasulat sa Biblia. Binasa mo kanina mga artikulo, mga na wala ka rin napatunayan. Akalain nyo, pati si Maria, hindi niya alam na nasa langit na. Si David nga pinalan ng Diyos, pero nasa libingan. Muslim yan? Wala sa langit. Ano? Banal yun Naririnig kita. Si Maria. Diba? Itinuturo ng Iglesia Katolika na nasa langit. Ang totoo, hindi lang si Maria, pati ang iba pa daw na banal na tinatawag na sa langit na maaaring tagapamagitan. Di pa sila nagkasya dun sa Timoteo 2:5 na iisa lang ang tagapamagitan
Walang iba kundi Muslim ang ba to? Panginoong Kristo. Hindi pa sila sapatan, pati yung mga pare. Maaaring makapamagitan, kaya may kumpisan. Or role player lang? Talaga bang nasa Biblia na pati mga pare? Hindi. Nonsense. Si David nagkumpisan Nonsense. sa Diyos direkta. Ayun si. Hindi sa kung kanino-kanino. At iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Yun ang pananampalatayang tinanggap namin mula sa Biblia. Nonsense! Yan, next na natin si Kuya Biwit. Kasi may Biwit me. Mm. At Kuya Brian nasa langit. Hey, Biwit me. Konapus. Salamat, brother. Pansinin lang natin sinabi ni Nonsense, no? Nonsense talaga na si David daw ay namatay, hindi daw umakyat sa langit at hindi nga raw nabuhay. Bakit daw si Maria nabuhay? So, ganun pala ang Diyos ng mga INC, no? Na parang hindi marunong tumupad sa pangako at hindi tunay na Diyos ang Diyos nila. Ano ba sabi ng Diyos sa Biblia? Sabi sa Lucas chapter 20 verse 38, no? Ang Diyos ay Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Ito ay sapagkat ang lahat ay nabubuhay sa Kanya. Therefore, kahit si David, sabi nga ni Nancy, ay isa raw banal na namatay. So, banal pala na namatay, sa Panginoong Diyos, siya ay nabubuhay. Nandun siya ngayon sa langit, nabubuhay kapiling ng Diyos. Ikaw na ang may sabi na si David ay banal ng Diyos, hindi hayaan ng Diyos ang kanyang mga banal, ang kanyang mga lingkod na nandito lang sa lupa. No? Hindi kasi naman Saan Mateo yan? Sa Mateo ayan yun, di ba? ni Felix Manalo si San David. Mateo. Magkaiba sila sa ang pagiging sugo ni David ng pagiging banal niya ay may katibayan, no? Letra por letra mababasa yan sa Biblia. Hindi kagaya nung kay Felix Manalo, Transfiguration, nagawa-gawa lang transfiguration, yung patay magas sila na dyan. talaga naman pagdating Diba? ng si Maria ay nasa langit, handa siya ni nakababayaan ng Panginoon na ang kanyang ina magdusa rito sa lupa. Maaring ang mga huwad na propet, na mga bulaang na propeta o bula ng mga ngaral na kagaya ni Felix Manalo, pababayaan talaga ng Diyos dito yan. Baka hindi lang dito sa lupa, maging sa ilalim ng lupa pa. Doon ipatapon yan. Pero ang kanyang ina, na talagang matuwid ng tumahanga na naroon kasama ng Diyos si Maria. No? Hindi siya kailanman iiwan ng ating Panginoong Jesucristo bilang ina Katoliko na ba yan si tumayong David ina Lee? rito sa lupa na Yun, salamat sa iyo. Kuya Paul, kayo na po ang Apostol Pablo. Ang dami na siguro binigay na talata ng mga kapatid ko, pero malinaw naman, di ba? Si Maria ay kinalulugdan ng Diyos, no? Kung si Enoch ay kinalulugdan ng Diyos, mababasa sa Genesis 5:24, siya ay namuhay kasama ng Diyos, di ba? At si Kristo ang tinatawag na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Ibig sabihin, kasama ni Maria si Emmanuel, si Kristo, ang Diyos na kasama nila. Malinaw na malinaw kung si Enoch, no, ay hindi ka ano-ano ng Diyos, di ba? Samantalang si Maria ay talagang ang Diyos na nagkatawang tao ay nagsimula sa kanyang
sa kanyang womb, di ba? At Lucas 1:33 hanggang 35, di ba? Yung ibibigay na kaharian ay ang trono ni David. Sa trono ni David, ang or in Davidic tradition, si Solomon yung reyna na pinaupo ni Solomon, walang iba yung kanyang ina. Dahil si Solomon ay tagapagmana din ng Davidic kingdom. But Solomon is a prefigure in the Old Testament. Pero hindi ito naintindihan ng mga kapatid nating mga hindi anak ng babae na tinutukoy sa Genesis 3:15. Malinaw na malinaw, di ba? So, Revelation 11, Revelation 12, di ba? Ito yung babae na tinutukoy, no? Na nasa nakikita. Revelation 12, basahin natin ang Revelation 12. Malinaw na malinaw yung pahayag na ito ay tumutukoy talaga sa babae na si Maria. Kasi kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatungtong sa buwan, at ang ulo ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Dito naman sa 4, kinaladkad ng kanyang buntot, kinaladkad ng buntot ng dragon, ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit na manganak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito isilang ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ito yung tinutukoy sa awit, no? 2:9. Maghahari siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Yun, okay. So, ikaw naman, Kuya James. Total, ikaw may request yan. Ano, sagot mo sa nirequest mong paksa? Okay, maayong gabi day pag-usab sa tanan, no? Unta nakakaunatang kitang tanan. Kapayapaan muli ang sa inyo. So, yung tanong dyan, ang ating Birhing Maria ba ay nasa langit na? So, yung ginagamit nilang talata is Apokalipsis yata yun ang bahaya. Hello. Na may binanggit doon na babae, manganganak, si Maria na daw kaagad yun. Unang-una, wala naman dun sa mga nagpahayag, no, sa mga Katoliko. Wala akong narinig na sinabing Maria. Wala akong narinig. Ang narinig ko lang sa mga nagpahayag, binigyan ng pangalan yung babaeng manganganak. Yun lang yung narinig ko. Pero yung nabasang talata na si Maria yun, wala. Parang nahihinaan ako sa explanation or Mahina talaga utak baka yan. meron pang mas magaling yan. Yung talagang Jordex? mabasa talaga ba na si Maria nasa langit. Hindi yung may mabasa Jordex? lang na babae, manganganak, si Maria na kaagad. Mali naman yun. Natawa ako dun dun sa binasa nung last na nagsalita. Yung anak daw ng babae kakainin ng dragon. Sorry. Kaya ay naguluhan ako, anong si Maria? Kinain ng dragon yung anak? Sorry. Tsaka, maghihintay ulit ako kung sino pa yung magpapahayag na Ala. nasa natin Agustino, na si Maria inaaway ka na talaga naman, inakyat Jordex. sa langit. Kasi ang pagkakaalam ko, pari lang yung nag-akyat kay Maria Wala. sa langit eh. Agustino, awayin mo Dati nga. na ang mga pari, walang kakayahan magpaakyat sa langit. Sapagkat yung mga pari, tao lang din, nakatulad natin. Walang kakayahan ng pari. Patay ka sa Tsaka akin, yung mga dami. pagdarasal nyo na
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo dito sa lupa. Lord's Prayer. Minamak niya yung Lord's Prayer. Santa Maria, Ina ng Diyos, Minamak niya yung Lord's Prayer. Pambihirang Si dasal Kristo mismo nagsabi niyan eh. ang Diyos may anak, hindi ang tao ang lumikha sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa tao. Wala, lolo, Tapos or play lang ipapanganak, to si nagkaroon ng damis ina ang talaga Diyos, utak mo. pambihira. Yun, shoutout sa ating 63,000 viewers. So, last na magsasalita si Antagonist. After nito, magtatanungan tayo. Bugbuga na. Thank you. So, in every general rule, there is an exemption. May general rule kasi na wala pang tao sa langit. Pero may mga exemption si Enoch. Magbasa tayo sa Enoch. Sa Genesis. 300 taon pang nabuhay si Enoch nakasama ng Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon. At sa buong panahon iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ay, hindi namatay si Enoch eh. Makyat diretso sa langit ngayon. Magbasa tayo ng Lucas. Sabi ni Jesus sa magnanakaw, wait, malabo. Yan. Sumagot Patay si ka Jesus. Sinabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ngayon, sa English nito, you will be with today. Today, you will be with me in paradise. Sumagot si Jesus sa magnanakaw, ngayong araw na to, isasama kita sa paraiso. Tanong, sino yung nasa paraiso? Si Maria o ang magnanakaw? Sumagot si Jesus, ay sorry mama, kasi ang nakasulat ang magnanakaw lang eh. Diyan ka muna sa libingan kasi nga hindi ka nakasulat eh. Sorry talaga mama. Mas buti pang magnanakaw na sa langit kasi nakasulat eh. Ano klaseng kabubuhan yan? Walang common sense, walang logic. Magbasa kayo na si Maria inakyat sa langit. Sige. Walang talata, litra por litra na si Maria inakyat sa langit. Pero, Jordex, kasi, Brother Paul, ang tanong, sino yung nasa langit? Ang magnanakaw na hindi man lang kadugo ni Kristo? Ang magnanakaw kasi nabasa eh. Si Maria, kadugo ni Kristo. Yari. Inihanda ng Diyos na magsisilang ng tagapagligtas kung anong dugo ang nasa kay Jesus, kay Maria. Dinalaw ng anghel. Blessed are you among women. Ngayon, ang magnanakaw nasa langit siya hindi kasi walang nabasa. Isa namang kagaguhan yan. Naka-record ko Sasabihin naman ni ako. Kristo, mama, ito lang munang mananakaw na sa langit kasi nabasa sa Lucas eh. Ito lang munang isasama ko sa paraiso, mama ha. Kasi nabasa eh. Ikaw mama, wala kang nabasa, diyan ka muna sa lupa. Kahit dinalaw ka pa ng anghel, kahit hinulaan ka pa ni Isaias, kahit ikaw pa yung inilaan ng Diyos na magsilang sa akin, wala kang nabasa eh. Pero itong magnanakaw, nasa langit eh. Magoy. Nabasa eh, anong klaseng argumento, litra por litra. Para Okay, time na, Kuya Antagonist. So,